Nalangin tayo. Banal na Espiritu, salamat po sa araw na ito na sa kabila po ng mga pag-aagam-agam at iba naming mga kababayan na nakaranas, Panginoon, ng sakuna, narito kami, malakas, matibay at patuloy na nagpapagamit at naglilingkod sa inyo. Panginoon, punuin ninyo sa umagang ito ang aming buhay. Puspusin ninyo kami ng iyong karunungan. Lagay mo sa buhay at puso namin ang kagalakan. Ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang magmulat sa aming mga puso at isip upang magawa namin, Panginoon, hindi po ang aming nais, kung hindi ang iyong kalooban. I-bless mo po, Panginoon, ngayong umaga ang mensahe mo na aming pong pagbulayan, pag-aralan, upang maging kalakasan namin ito, magamit namin sa aming pang-araw-araw at patuloy na paglilingkod sa inyo. Salamat po, Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Upo po tayo. Praise God. Purihin ang Diyos. Lucas chapter 16, verse 1 to 13. Ayan yung pamanggat natin. We are, tama ba? We are the reason. Ano ba yung rason? Ano ba yung nais natin sa mundong ito? Na ang Biblia po ay malinaw, napakarami po niyang resources. No? Pamamaraan para matuto tayo at maunawaan natin ang salita ng Diyos. Praise God. At sa umagang ito, ating pong aralin ang tungkol sa isang katiwala o servant. Sabihin mo nga sa katabi mo, we are a servant. Yan, tayo ay mga lingkod. Praise God. Ang lingkod dapat ay tapat. The servant is, siya po ay faithful, tapat sa kanyang Panginoon. Dito mapansin natin, po, praise God. Ang biyaya na ating tinanggap ay panghabang buhay. Amen. Yung blessing na tinanggap natin mula sa ating Panginoon ay panghabang buhay. Ang tanong, paano natin ito gamitin? Praise God. Dito makita natin sa mga passage ng Biblia na nagsasabi, may isang katiwala na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon. Malaking halaga at binigyan siya ng authority. Tandaan po natin, no? Authority, kapangyarihan para i-manage. Hindi lamang pala tayo ay servant. We are a manager. Sabi mo sa katabi mo, manager ka. Hallelujah. Praise God. Purihin ng Panginoon, manager. No? Hindi basta-basta ang ating posisyon sa harap ng Diyos. Manager, ibig sabihin, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ibinigay sa iyo ng Panginoon ang lahat ng mga resources para gamitin ito sa isang makadiyos na pamamaraan. Praise God. Number 1. Ayan o. Para number 2 na ito. Number 1. Basa. Amen. Praise God. Nabalitaan ng amo na inaabuso ng kanyang servant ang kanyang ari-arian. Kaya tinawag niya at ang sabi niya, servant, halika rito. Pastor Bibo, halika rito. Tapos sinabi niya, ano itong nabalitaan ko? Nagiging abusado ka, nagiging pabaya ka,
Nagiging wala kang responsibilidad. Kaya mula ngayon, hindi na kita servant. Praise God. Ano pang sabi? No? Alam ni Pastor Raiba to. Kasi si Pastor Raiba ay, no? Lahat kuninta sa kanya. Yan. Praise God. Kaya kapag tayo may mga problema patungkol dyan sa mga financial, punta tayo kay Pastor Raiba. Praise God. Hindi kayo bibiguin yan. Lalo-lalo na po yung ating church. Praise the Lord. Pumunta ka, sabi niya, ipagsulit mo sa akin. Naisip ng servant. Yung naisip pa ng servant, siya din pong naisip natin ngayon. O baka discourage. No, nadi-discourage. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon ng pagsubok, mga suliranin sa buhay natin, no, kailangan natin ang wisdom galing sa Diyos. Wisdom galing sa Panginoon. Naisip ng servant, aba, tatanggalin na ako ng aking amo sa aking panunungkulan. Praise God. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Tinawag niya yung isa, kinausap at sinabi, no? Ayan o. Kaya, nang tawagin niya ang isa sa mga may utang sa kanyang Panginoon, ay sinabi niya sa una. Basahin niyo. Next. Amen. Praise God. Magkano ang utang mo sa Panginoon ko? 100 langis, sabi niya. Halika, dali, kunin mo yung kasulatan. At gawin mo ilan? Oh, diba? Praise God. Nung panahon na yon, kapag mayroon kayong langis na 50 tapayan, pwede na kayo na mabuhay ng matiwasay. Ginawa niya. Hindi ko po sinasabi na gayahin natin ito. Praise God. No. Dapat iniisip natin palagi ang pamamaraan ng Diyos para tayo ay makatulong sa iba. Sa dami na ng mga tao na hanggang ngayon ay hindi pa nakakakilala sa Diyos. Praise God. Sino ba yung kanilang pag-asa? Itong mga taong ito, kasama tayo noon, hindi pa tayo tumanggap sa Diyos. Hindi natin kilala ang Panginoon. Praise God. Kaya tayo ay punong-puno ng kasalanan. Tinawag niya, gawin mo na lang 50. Di tuwang-tuwa ngayon yung may utang na 100 tapayan, langis. Next. Number 2, gamitin natin ang kayamanan sa mundong ito para tayo ay magkaroon ng maraming kaibigan. Praise God. No? Use worldly wealth to gain friends. Napakaganda po ng mga nangyayari na sinasabi sa Biblia. Dahil kung minsan, no, itinuturo ito sa atin ng Panginoon para lalo nating maunawaan, lalo nating matanggap, lalo tayong lumago, lalo tayong lumawa. Kapag ang mga bagay na ito ay siyang ginagawa natin. Gamitin mo. Ano ba yung kayamanan mo? Meron ka yan.
Binigyan tayo ng Panginoon ng kayamanan, hindi para suluhin lang yun. Kaya sabi ng Biblia, in the last days, ang mga tao ay magiging makasarili. Praise God. Alin ba? O saan ka ba matatakot kapag ikaw ay hinatulan na? O mayroon pang pagkakataon para yung pag-aatol ng Diyos sa iyo ay magiging kapaki-paki. Praise God. Gamitin natin ang kayamanan sa mundong ito para tayo magkaroon ng mga kaibigan. Amen. Alam niyo ba yung isang tao? Ang pinakabukunti na mga kakilala at mga kaibigan natin is 150. Mayroon tayo, bawat isa sa atin, mayroon tayong kaibigan na ang bilang ay 150. Ito bang mga kaibigan natin ito, sila ba ay na-receive na ba nila ang Panginoon? Tinanggap na ba nila ang Panginoon? Isinuko na ba nila ang kanilang buhay sa Diyos? Praise God. Yun po yung pangalawa. Yun po yung una. Ano yung una? Pakibalik nga, Bert. Ayan, o. Siya po yung personalidad na nagbigay, no? And he is prepared. Sabi niya, a person who gave and he is prepared for the future. Diba? Ganun din naman tayo mga Kristiyano. We are prepared. Naghahanda tayo para sa ating kinabukasan. Sino ba may hawak ng ating future? Ang Diyos. Ang Diyos. Praise God. Dahil ang gusto ng Panginoon, itong taong ito ay magkaroon siya ng maraming kaibigan. Kaysa lulustayin niya lang, ubusin niya lang, gastahin niya lang ang kayamanan na ibinigay sa kanya ng Diyos sa mga bagay na walang katuturan. Ang ating buhay ay isang kayamanan galing sa Diyos. Huwag ho natin itong gamitin para sa mga walang katuturang bagay. Mga walang kwentang bagay. Upang tayo ay magamit o magpapagamit kay Satan. Gamitin natin ang ating kayamanan. Napakalinaw nito. Gamitin natin ang ating buhay. We are used the Christian life. Amen. Gamitin natin ang ating buhay Kristiyano para magkaroon tayo ng mabuting kaibigan at makapag-prepare tayo para sa ating future. Praise God. May isang matanda, napakayaman. Kumplito sa lahat ng pangangailangan. Dahil sa katandaan, ang kanyang mga anak is very established na siya. Kumplito sa lahat ng pangangailangan, mayaman siya. Binuhos niya, inayos niya ang kanyang buhay para pag siya namatay, mayroon siyang ipamamana sa kanyang mga anak. Dumating ang panahon ng mayamang ito, ay tinawag na ng Diyos. Alam niyo po ba, napakaganda ng pagkatawag ng Diyos. Hindi yung uuwi ka na sa langit. Mas maganda yun. Pero first, why God is calling to prepare our future. Kayamanan, hindi natin madala ito. Katulad ng matanda. Nung siya'y matanda na, malapit nang mamatay, alam niya na yung kanyang ginawa, ay wala palang katuturan. Kasi nung panahon na siya ay medyo eldest na, doon siya nakakakilala sa Diyos. Eh hindi niya na pwedeng turuan yung kanyang anak dahil mga malalaki na. Sinanay niya ito sa pamumuhay na marangya. Sky is the limit. Amen. Praise God. Ngayon,
Kukunin na siya ng Diyos. Tinawag niya yung kanyang 5 anak. Mga anak, alik kayo dito. Gusto ko sana na kayong lahat ay maglingkod sa Panginoon. Gusto ko sana na kayong lahat ay magpagamit sa Diyos. Praise God. Sabi ng mga anak, sige tayo. Pero dapat pirmahan mo muna yung aming mamanahin. Amen? Pirmahan mo muna yung testamento ng lahat ng iyong mga ari-arian na hinahati mo sa aming 5 magkakapatid. At kami ay maglingkod sa Diyos. Ganda ng pangako, ano? Praise God. Kuminsan ba ganun yung ating pangako? Lord, kapag, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Panginoon, kapag binigay mo sa akin yung importanteng bagay na ito na nais kong makamtaan, maglilingkod ako sa iyo. Praise God. Dahil sa pagkasilaw, no, dahil sa kakinangan, dahil sa marami ang kayamanan sa mundong ito, hindi niya makumbinsi ang kanyang anak. Kaya alam mo po, mga nanay, mga tatay, mas mabuti ng ating anak. Turuan natin sila patungkol sa mahirap na buhay. Mahirap na buhay, pero mayaman sa pananampalataya. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, mayaman ka sa pananampalataya. Dahil ang kayamanan, ang kinang ng kayamanan sa mundong ito, hindi ito ang pamamaraan para tayong maligtas. Ang sinabi ng Biblia, I am the rich, the truth. Di ba? Ang sabi ng ating Panginoon, I am the way. Praise God. Hindi tayo katulad ng ibang mga relihiyon na kapag nilibing, may trompeta, may musiko, maganda ang kanilang libingan. Pero ang tanong, ito pang mga tao ito, pasado, pupunta ba sila sa langit? Praise God. So yun ang ginawa ng matanda. Okay, sabi niya, hindi ko na kayo pwedeng puruan, hindi ko na kayo pwedeng baliin dahil matitigas ng mga buto ninyo. Kaya alam niyo mga nanay, napakasarap turuan ng bata. 5 years. Turuan natin, i-mold natin sila. Hupugin natin sila sa salita ng Diyos. Kaya nga, Mr. Jeep, hindi pala. Wala siyang marinig na mensahe basta nandun siya sa mga bata. Kasi puso yun eh. Covenant mo yan sa Panginoon. Dapat tayo mga Kristiyano, alam natin ang ating covenant sa Diyos. Ano ba yung covenant ng Diyos kay Abraham? Abraham, tingnan mo yung mga bituin. Kaya mo bang bilangin yan? Abraham, pumunta ka sa tabi ng dagat. Mga buhangin, kaya mo bang bilangin yan? Sabi ng Diyos sa kanya, yun ang iyong magiging descendants. Yun ang iyong magiging mga lahi. Kasama tayo doon. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Kung ano yung kanyang pangako, salitang binitawan kay Abraham hanggang ngayon. God is a God of accomplishment. Ginagawa niya. Ginagawa niya. Ito po yung dapat nating matutunan. Ang tao kapag nangako, sabit, sablay. Ang tao kapag nangako, hindi mo maaasahan. But the Bible says, God is the same. Today, yesterday, and forever. Hindi siya nagbabago. Nagbabago ang mukha natin, dumadami yung mga kulubot, dumadami yung mga wrinkles. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Gagawin mo na ng Panginoon. Accomplish mo na ng Diyos ang kanyang mga promises sa buhay mo. Praise God. Para mapatunayan at maranasan mo ng ating Diyos ay Diyos ng pagpapala. Dapat tayo, mga Kristiyano, na naghahanda para sa ating future. Tandaan niyo yun, mga kapatid. Di pwedeng mayroon kang sinpater, mayroon kang insurance,
mayroon kang, hindi yan assurance natin para pumunta tayo sa langit. Ang assurance natin, yung ating Panginoon, at ito yung tinuro niya. Praise God. Ang nagsasalita dito ang ating Panginoon kasi siya yung Master. God is our Master. And tayo naman ang kanyang mga servant. Praise God. Prepared for the future. Praise God. Kaya kung meron kayong mga sinpit, ituloy nyo lang yun. Huwag nyo tigilan. Kasi masarap din naman mamatay na hindi na mahirapan ang iyong mga naiiwan. Amen? Praise God. Dami namin pastor sa Payatas, namatay, hindi malibing. Hallelujah. Tawag si chairman, tulong-tulong tayo, patak-patak tayo para may palibing sa ating kasamang pastor. Praise God. Pangalawa, ayan, gamitin natin ang kayamanan, wealth to gain. Gamitin mo yung buhay mo para marami kang madala sa ating Panginoon. Kaya nga si Pastor Rolly, Pastora Eva, buti na lang, na-cancel. Pero hindi yung pagsasaya ang punta nila doon. Ano? Kundi madala nila, marating nila doon ang gospel, ang salita ng Diyos. Hindi nga lang natuloy dahil may bagyo. Pero tayo na nang dito, malaki ang ating oportunidad. Malaki ang ating pagkakataon, pero hindi natin magawa ang mga magagandang bagay na nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Paganda mo ang future mo, magkaroon ka ng maraming kaibigan. Balik tayo sa matanda. Hindi ko pa nakalimutan. Sabi ng matanda, sige, ayaw niyo sumunod sa akin. Ito na lang gawin niyo. Pag ako'y nilibing, magpapasadya kayo ng kabaong na butas ang dalawang tagiliran. Diba? Praise God. At ilabas ninyo ang aking dalawang kamay na nakabuka at nakadipa. At ako naman ay nasa loob ng kabaong. Parang alam nyo na ang mangyayari dito? Alam nyo na? Di pa. Itutuloy natin. Praise God. Dumating ang panahon ng matanda ay namatay. Bago siya mamatay, binilinan niya yung kanyang mga anak. Kung sakaling may magtanong sa inyo kung bakit ganito ang estilo o ang style ng aking paglibing, sabihin niyo sa kanila, si Papa namatay na ubod ng yaman. Si Papa ay namumuhay na ubod ng yaman. But siya ay umuwi sa langit na kahit isang kusing hindi niya nadala ang kanyang kayamanan. Sabihin mo nga sa katabi mo, ayos ba yun? Hallelujah. Praise God. Sabi ng mga tao, ang yaman ito, bakit yun ang ginawa nyo sa tatay nyo? Sabi ng mga anak, kabilin-bilinan ni tatay yan. Ano bang ibig sabihin yan? Maganda ang kabaong, pero may butas sa kilid at nakalabas ang kanyang dalawang kamay. Sabi ng mga anak, ito ang ibig sabihin niya. Si Papa ay napakayaman. Habang buhay, hindi maubos ang kanyang kayamanan. Pero nung siya mamatay, wala siyang dala. Kahit isang pera. Amen? Praise God. Kaya gamitin natin, no? Ang ating kayamanan, ang ating buhay, ang ating lakas. Para magkaroon tayo ng maraming kaibigan. Ibahagi natin ang ating Panginoon. Next, number 3, and last. Ayan. Siya yung tao na labis-labis ang kanyang
maglilingkod siya Diyos. Hindi dahil sa dinaya niya ang Panginoon. Tingnan natin yung mga susunod. Yung mga susunod na talata. 10, verse 10. Taas mo ng konti, Bert. Isa pa. Basa. Basahin natin. Sabay-sabay. Di ba? Simple lang. Sabi ng servant, tatanggalin ako ng aking Panginoon dito. Nakakahiya naman. Hindi ako pwedeng maghalo ng simento. Hindi ako pwedeng umakyat sa bus, maglakad para malimos. Ito yung gagawin ko. Amen? Lahat ng Christian, alam na ba natin ang ating gagawin? Dahil tayo ay nasa kondisyon, nasa kalagayan, na hindi natin alam, darating ang Diyos, darating ang Panginoon. Naisip niya imagine mo, 100 tapayan ng langis. Binura mo yung 50. At ang 50, iniwan mo. Ano gagawin ng kanyang kapwa-servant sa kanya? Di ba magpasalamat ito? Ibang mga utang kung minsan na habang buhay na lang hindi natin kayang bayaran. Nangyari na ba sa inyo yon? Hindi natin kayang bayaran. Praise God. Hindi mahalaga ang utang. Ang mahalaga dito ay ang utang na loob. Amen? Praise God. Wala na siyang trabaho Nahiya naman siya magpalimos. Nahiya siya maghalo ng simento. Gagawin niya. Yung bang mga gawa, isipan na makakatulong sa atin. Imagine mo yung 50 tapayan ng langis. Habang buhay, hindi niya maubos yan. Amen? Praise God. Gaano ba naman yung ginagamit araw-araw ng langis? Pero ang langis nung panahon na yun ay napakahalaga. Parang katulad sa panahon natin ngayon. Nandiyan pa ba kayo? Praise God. Napakamahal ng langis nung kapanahonan yun. Parang katulad sa panahon natin ngayon. Linggo-linggo nag-i-increase. Linggo-linggo. Praise God. Pero dapat natin tandaan, kapag ang ating relasyon sa Diyos ay tama, mag-increase man na mag-increase ang mga bilihin nang didito ka pa rin sa bandang ibabaw. Amen? Why? Dahil tayo ay anak ng Diyos. Praise God. Natin ang karunungan na ibinigay sa atin ng Holy Spirit. Meron pa isa. Ikaw, magkano yung utang mo sa amo ko na trigo? 80. Praise God. Alam mo pa ba yung 80 na sako ng trigo? Kalahati nito. Kalahati nitong church. Ay, sabi niya. Ito, gawin mo na lang 50. Praise God. Ano sabi sa bandang huli? Sige pa, bro. I'm sorry. Bandang ibaba, verse 10. Ayan. Ang tapat, ang matapat sa kaunti ay matapat din naman sa marami. Amen? Praise God. We are a good church.
Servant, isa lang yung kanyang isip. Peace before our Master. Tapat tayo sa ating Panginoon. Meron pa nga sinabi dyan eh. Verse 9 ko niya ako. Pinuri ng Master ang kanyang servant. Dahil sa labis na katalinuhan nito. Praise God. Ang ating mga youth, ang ating mga young people. Ang malaking problema ng mga Israelites kung bakit hindi sila nakarating sa finish line. Ano yung finish line? Promise land. Alam mo ba kung ano yung problema? The first problem. Na siya din naman ngayon problema natin. Ano yun? The people in wilderness. Sila yung mga people, sila yung mga tao na ang kanilang isip ay neglected. Alam niyo bang salitang neglect? Halimbawa, yung gripo nyo, mayroong maduwag. Tumutulo yan. Habang tumutulo yan, lumalaki ang iyong babayaran sa meral. Nakakalimutan nila na mayroong Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag mo kalimutan na naglilingkod ka sa Diyos. Di ba napakasarap maramdaman ng yakap ng Diyos? Hindi ba napakagandang tignan ang pangunguna ng Diyos sa ating buhay? Praise God. Ilang araw lang na sila'y kumain. Praise God. Ilang araw lang na nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Sa halip na sila ay magiging malakas, magiging matatag, magiging masunurin, ang kanilang buhay ay puro murmuring, reklamador. Praise God. Praise the Lord. Kaya nga sabi ni Paul, tama na siguro yan, mayroon tayong pagkain. Mayroon tayong pangangailangan sa araw-araw. Kasi alam ni Paul, na kapag dumami na, yumaman na tayo, hindi naman masama yumaman. Amen? Amen. Pero pag yumaman ka, huwag mong kalimutan ang Diyos. Gamitin mo ang kayamanan sa mundo nito para ikaw ay makapaglingkod sa Panginoon. Praise God. Verse 10. Basahin natin. Tapos na tayo. Ang tapat sa kaunti ay tapat din naman sa marami. At ang di tapat sa kaunti ay di rin tapat sa marami. Minsan kasi ganito ito yung ating yung ating konteksto ng isipan natin. Kakunti lang naman yan, hindi ko na ibibigay sa Diyos yan. Hintayin ko na lang lumak. Amen. 1 piso. Ano ba naman? Lord, ano ba naman yan? Yung aming offering box, hindi pwede barya dyan, kumakalansin. Praise the Lord. Pero alam nyo ba mga kapatid, sa conclusion dito, tinitingnan ng Diyos ang ating katapatan. Ang mapagkatiwalaan sa malaki, sabi niya, ang tapat sa kaunti ay tapat din naman sa marami. Di ba? Yung prinsipyo ng salita ng Diyos, hindi niya sinabing madami. Basahin natin mabuti. Di ba? Ang tapat sa kaunti ay tapat sa, parang ganito, yung tapat sa maliit ay tapat din sa malaki. Alam niyo po, napakaraming mga magagandang bagay na nababasa natin sa Biblia. How to become, kung paano ba i-apply natin to sa buhay natin. Praise God. Tapos na yung pakikinig.
Di ba? Tapos na yun. Tayo ay mga matured Christian na. We are implementing. I-implement natin ang Word of God na tayo ay is a good hearer. And then, he is a good doer. Di ba? Tayo ay magaling sa pakikinig at magagaling sa gawa. But the people is kulang sa pakikinig. Yung mga madaling oras at mga panahon na ating nilalagay dito sa church, ito ay napakahalaga. Kapakipakinabang bilang isang Kristiyano na maaari nating gamitin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sulat niyo po. Sulat niyo. Praise God. Hindi mo na kailangan magdaya. Hindi mo na kailangan bawasan. Kung ano yung konti, ibigay mo. Kasi, sabi ng Biblia, ang mapagkatiwalaan sa konti ay mapagkatiwalaan sa malaki. At rin naman, tapat sa marami ay hindi tapat sa kaunti. Tingnan niyo yung Biblia. Napakaganda niyan. Praise God. May bibigay mo ba sa Panginoon yung 500,000? May bibigay mo ba sa Panginoon yung 10,000? Baka sayang naman ito. Praise God. Amen. Praise God. Matuto tayong sumunod. We are a servant of God. At ang servant, ang alipin ay hindi gumagawa ayon sa sinasabi o sa kalooban ng kanyang Panginoon. Next, magtatapos na tayo. Ayan. Ayan. Kung tayo nga'y hindi magiging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino? Sabi niya, sino ang magtitiwala sa iyo ng mga tunay na kayaman? Ano yung tunay na kayaman? Iwanan ko po ito sa inyo mga kapatid at siya na gagawin natin ito. Ang ating tunay na kayaman ay our relationship sa Diyos. Noong araw, noong panahon na tinanggap natin si Jesus, sinuko natin sa kanyang buhay. Ito ang totoong kayamanan. Mayroon ka yan. Mayroon ka. Kaya gamitin mo ang kayamanan. Next, meron pa? At kung hindi kayo magiging tapat sa kayamanan ng iba, sino ang nasa inyo magbibigay ng sarili ninyo pag-aari? Mga kapatid, siya pa pong paalaala. Yung ating relasyon sa Diyos ay kayamanan natin. Praise God. At ang ating sarili, hindi tayo may hawak nito. Galing ito sa Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos, hinirang tayo ng Panginoon, tinalaga tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng napakagandang mga kaloob sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Kaya gamitin natin ang lahat ng katangiang ito para maluwalhati at pupurihin natin ang ating Panginoon. Ang ating kayamanan, ang ating relasyon sa Diyos. Dapat hindi nawawala yan. Meron pa ba, Bert? Wala na. O yan. Sabay, basa. Medyo maliit. Hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Amen? Praise God. Anong gagawin? Gamitin natin ang kayamanan para sa paglilingkod sa Diyos. Huwag mo unahin ang kayamanan.
Dahil ito ang magdadala sa sigurado at katiyakan ng kapamakan. Gamitin natin to. Ngayon di ba? May mga LGUs tayo, may mga bayan tayo na nangangailangan ng tulong. Ngayon may bagyo na naman tayo. Kawawa sila, buti nga tayo, umabagyo sa kanila, umaaraw sa atin. Amen. Hindi ba pagpapatunay ng Diyos na mahal mo tayo? Dahil sa ating Panginoon. Let's bow our head and pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Pinatunghay mo sa amin ang mga mahalagang bagay na dapat namin gawin. At alam po namin, Panginoon, na kapag aming pong ginawa at sinunod ang iyong mga palatuntunan ito na aming pong napag-aralan, mayroon pong gantimpala na matanggap ang bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa amin. I-bless mo po, Panginoon, ang aming mga tahanan, ang aming mga anak, ang aming mga trabaho, kanilang pag-aaral. Suportahan po niyo ito, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng kapayapaan at patuloy na maglilingkod sa inyo. Salamat po. Purihin ka sa umagang. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, magsabi na, magandang umaga, pagpalaya po kayo ng Panginoon.